Executive Order number 100 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. para sa pagtatakda ng floor price sa mga magsasaka at ang full implementation ng Sagip-Saka Act ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asik Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, Asik Joey, at sa lahat po ng kasamahan natin, magandang tanghali po. Asik, ano po ang pangunahing layunin ng EO number 100 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa pagtatakda ng floor price ng palay? Paano ito makatutulong upang maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka? Tama yan, Ma'am Cheryl. At unang-una nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sa paglagda nitong dalawang executive orders, Executive Order 100 at Executive Order 101 na magtatakdangan ng floor price o minimum na presyo ng palay para masigurado yung kita ng ating mga magsasaka lalo na sa panahon ng anihan. At nag-create din ito ng steering committee na magseset at magtatakda ng presyo ng palay at magche-check din ng mga conditions kung paano itatakda itong floor price, Yusek Cheryl. Asek Arnel, ano yung inaasahang epekto nitong EO 100 sa kita ng mga magsasaka, lalo na yung maliliit na rice farmers sa mga rehiyon? Asik Joey, itong EO 100 ay magtatakda ng reasonable o tamang kita para sa ating mga magsasaka ayon na rin doon sa regional conditions ng ating mga palayan. So titingnan yung cost of inputs ng production cost sa mga regional areas. Ganon din yung paano iseset yung profit at saka yung market conditions. So matitiyak nito na kung halimbawa sa isang rehiyon, mas malaki yung cost of production kaysa dun sa ibang rehiyon, magkakaroon ng balancing pagtingin ng tamang presyuhan at kita ng ating mga magsasaka. So masisigurado yung fair return of investment para sa ating mga magsasaka. Asik, ano po ang kasalukuyang floor price na itinakda sa ilalim ng EO 100 at paano ito maikukumpara sa kasalukuyang farm gate prices sa iba't ibang rehiyon? Yusek Cheryl, sa ngayon ay ang magtatakda ng floor price ay ang steering committee na pangungunahan ng Department of Agriculture. Co-chair dito ang DILG, kasama na rin ang DTI, DSWD at ang National Food Authority. Sa ngayon, kahit peak ng harvest season ngayon, ay marami pa rin mga lugar sa nakaka-experience ng mababang presyo ng farm gate ng palay. So malaking tulong itong pagtatakda ng floor price para sa presyohan ng ating palay ng ating mga magsasaka. Bago po nalagdaan yung EO 100, Asik Arnel, ano ba yung mga pangunahing suliranin ng mga magsasaka sa presyo ng palay tuwing anihan ang natukoy ng Department of Agriculture? Dalawang punto yan, Asik Joey. Una, napakarami ng pumasok na imported na bigas at alam natin napakamura ng imported na bigas ngayon dahil mura sa international market. So, ang unang hakbang ng ating Pangulo ay pinatigil yung pagpasok ng imported na bigas simula September hanggang October at pina-extend yan hanggang November. So, dahil din dito, itong pagkakaroon ng mga ganitong maraming bigas sa merkado, sobra-sobra, ay nagdudulot ng mababang farm gate price. Yun nga, sa ibang area merong below 10 pesos. Alam naman natin ang production cost on average ay nasa mga 14 pesos kada kilo ng sariwang palay. So kung bababa doon ang presyo ng bilihan, talaga malulugi ang ating mga magsasaka. So kaya kinakailangan ng ganitong klaseng kautusan para masigurado muli ang kita ng ating mga magsasaka ng palay. Asik, meron po bang probisyon sa EO 100 na nagsasaad kung gaano kadalas rerepasuhin at i-adjust yung floor price lalo na kung tumaas ang presyo ng abono, krudo at iba pang farm inputs? Itinatakda ng nasabing executive order na magkaroon ng pagtingin doon sa
presyuhan once every quarter at kung kinakailangan ay magkaroon din ng kumbaga pag merong biglaang pagtaas ng mga presyuhan o biglaang pagbaba ay kinakailangan din na siguraduhin na merong pagpupulong agad. Nabanggit nyo, Asek Arnel, na yung presyo ng palay sariwang palay per kilogram, 14 pesos. At kung bababa pa ito, malulugi talaga yung mga magsasaka. So paano po pinapatupad o isinasagawa ng Department of Agriculture, katuwang po yung NFA, pati yung ibang ahensya, dun sa aktual na pagpapatupad ng floor price sa mga lalawigan para ma-ensure na hindi talaga malugi ang ating mga magsasaka? Unang-una rito, kailangan ay magkaroon ng pagtatakda kung magkano yung cost of production sa bawat rehiyon, ano yung gastusin sa labor, sa marketing, sa iba pang klase ng gastusin. At dahil dito, matitiyak natin kung ano tama, kung ano yung dapat na presyo o yung minimum na floor price. Asek Ana, sige po. Sa ano pa rin? Yes po. Sige po, Asek. Ayun, dapat lang maisaayos mabuti yung datos para masigurado na mababantayan ito ng ating kagawaran. Katuwang natin dito yung ating mga regional field offices, ang ating National Food Authority at iba pang ahensya para matiyak na walang lalabag sa kautusan na ito. Asek, nabanggit nyo rin po kanina yung steering committee. Ano po ang magiging papel ng steering committee na binubuo ng DA, DILG, DTI, DAR, DSWD at NFA sa pagpapatupad at pagbabantay po sa nasabing polisiya? Una-una yung steering committee nga, sila yung magtatakda ng presyo, sila rin yung mag-a-adjust kung kinakailangan at siguraduhin na lahat ng parameters ay fair para sa ating mga magsasaka. Ganon din, kailangan din may balanse, hindi lang sa ating magsasaka, pati na rin sa ating mga consumers. Dito sa EO 100, Asek Arnel, palay ang pinag-uusapan. No? Pero may plano ba na palawakin yung ganitong polisiya, yung pagsiset ng floor price sa mga produkto gaya ng mais, halimbawa, asukal, gulay, kung maging matagumpay itong pag-set ng floor price para sa palay? Yes, Asek Joey, actually na-pattern itong EO 100 ng palay doon sa ating tabako. At naging maganda yung implementasyon nun dahil na-maintain, kumbaga nasusustain ng ating mga magsasaka ng tabako yung pagtatanim dahil may kasiguraduhan dun sa presyo ng kanilang produkto. So kung makita rin natin na magiging matagumpay at masaayos itong ating implementasyon ng Executive Order 100 para sa ating palay, ay pwedeng maging modelo ito para makita natin kung paano ito i-implement, lalo na sa maisan at sa iba pang agricultural commodities as a whole. Asek, sa ibang usapin naman po, ano po yung pangunahing layunin ng EO 101 at paano nito pinalalakas ang implementasyon ng Sagip Saka Act na naipasa pa noong 2019? Ito namang EO 101 ay nagdedirekta ng full implementation ng Sagip Saka Act. At tinitiyak nito na yung ating mga ahensya sa national government, sa local governments, state colleges and universities, mga GOCCs ay tatalima rito. At inaasahan na yung kanilang mga events, mga activities, kasama na yung mga kantin nitong mga national at local governments ay bibili na para sa kanilang mga activities nga ng mga locally produced agricultural commodities, lalo na ng bigas, mga gulay, mga karne, at ganoon na rin doon sa kanilang mga kantin. Pangalawa ay dahil nakasama naman ito sa batas at inuulit na lang nitong EO 101 na yung pag-procure ay magiging mas madali instead na yung regular competitive bidding ay pwede na ang negotiated procurement para mas madali yung pagsali ng ating mga tinatawag natin na farmers and fishers cooperatives and enterprises na mag-participate at masigurado. So kung ipapartner natin ito doon sa EO 100, itong EO 101, lalo pang masisigurado natin kung mas maraming
national government at local governments yung tatalima rito at bibili ng mga kunwari bigas lamang doon sa ating mga magsasaka, sa ating mga kooperatiba, sa dami ng events, trainings, and workshops o meetings araw-araw. Bukod sa NFA, talagang mas maraming palay, bigas ang mabibili at mas lalong gaganahan ang ating mga magsasaka na magtanim at yung local economy natin ay talagang gaganda dahil dito sa EO 100 at EO 101. ASEC, sa gitna po ng mga hamon gaya ng modernisasyon, yung high cost of production, pati na rin po ang climate change, bakit po napapanahon o mahalaga itong EO 101 sa ngayon? Importante ito, ASEC Joey, dahil nga alam natin na yung ating mga maliliit na magsasaka, pag nagkaroon ng problema, halimbawa natamaan sila ng bagyo, natamaan sila ng kalamidad, o kagaya last year nagkaroon tayo ng El Nino, La Nina, bukod doon sa mga ginagawa nating hakbangin para sa kanilang insurance, yung kasiguruhan na meron silang merkado at bibili ng kanilang mga produkto ay magtitiyak ng sustainability ng operations ng ating mga bukirin at masigurado muli yung tama at naangkop na kita para sa ating mga magsasaka at mangingisda. ASEC, isa din sa mga layunin ng EO 101 ay ang pagbibigay ng capacity building at enterprise support. Paano po ito isasagawa sa antas ng komunidad o barangay? Katuwang natin dito, Yusek Sharil, yung ating mga regional field offices, mga LGUs, at saka yung ating mga existing na mga kooperatiba para dito sa mga capacity building and trainings natin dito. So ito naman ay meron ng mga nakapartner tayo rin na mga lokal na pamahalaan para masigurado nga rin yung training na ganito. Linawin lang natin, ASEC Arnel, na nabanggit nyo kanina na sa ilalim ng EO 101, hindi na kailangang gamitin yung competitive bidding para sa mga transaksyon gaya sa halimbawa, kanyari bibili ng bigas, yung mga kantin or yung mga ahensya. Pero linawin lang po natin kasi baka may magsabi na hindi na dadaan sa bidding. Nabanggit nyo naman yung isang mode of procurement na negotiated procurement para lang po mawala po o maalis yung pangamba na sabihin nila, ay, paano yung transparency, paano yung accountability sa magiging proseso ng procurement? Nakasaad pa rin naman kahit dito sa negotiated procurement yung mga safeguards at mga measures para masigurado yung transparency, masigurado na above board yung mga transactions at masigurado na maayos yung magiging procurement nito, ASEC. ASEC, paano naman po babantayan at susukatin ng DA at ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Council ang tagumpay ng implementasyon ng EO 101? Meron diyang regular monitoring yung Sheril na gaano karami yung nabibili at naibebenta ng ating mga magsasaka directly sa mga national governments at saka mga lokal na pamahalaan, ganun na rin sa mga GOCCs. So babantayan yan mabuti ng ating council. Katuwang na rin ang ating mga lokal na pamahalaan and of course yung ating regional field offices. Ayan. Siguro bilang panghuli, ASEC Arnel, mensahe na lamang po sa ating mga magsasaka at mangingisda po na nakaabang po sa pagpapatupad nitong dalawang executive order na ipinalabas ng ating Pangulo. Una lahat, ASEC Joey, muli nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sa paglagda itong dalawang napaka-importanting executive orders, 100 at 101, na pag pina-implement ito in tandem sa isa't isa, ay masigurado ang kapakinabangan ng ating mga magsasaka at mangingisda para masigurado yung kanilang reasonable na kita para sa kanilang mga agricultural commodities. At para po sa ating mga kababayan, mga magsasaka at mangingisda, patuloy pong nakaantabay at nakagabay ang ating Pangulo at ang ating kalihim at ang buong kagawaran para po sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Muli po, magandang hapon at maraming salamat. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, ASEC Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture.